Totoo ba? Hindi kayo naghalikan? Hindi ka nakipagpaglalaro ng apoy sa kanya? Matigas akong umiling kay Charmel. Nope. You still don't believe me, baby, seryosong tanong ko kay Charmel. Habang haplos ko pa rin ang pisngi kong sinampal niya. Putya! Ang sakit ng mukha. Feeling ko, isang bakal na palad ang sumampal. Sa magkabila kong mukha ko. Ang sadista naman manakit ng baby girl ko. Isang asawang sampal talaga ang pinatikim sa akin. Parang ayoko na yatang maulit muli ang ganitong sitwasyon kahit wala naman akong ginagawang masama. Mahirap kapag siya ang nagselos, sadista siya masyado. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. She just concluded on what she saw. Tama ako, sumilik siya sa meeting room dahil pinag-iisipan na naman niya ng hindi maganda ang kasama kong babae. Pati ako na walang muwang nadamay sa kanyang hinala. Kasama ko kasi si Miss Jakisa at baka kung ano-ano na naman ang tumatakbo sa kanyang isipan. Well, dapat nagtagal siya sa pagsilip sa amin para nakita niya ang ginawa ko. Sa kawawang sekretarya. Sorry, Vivens. Nahihiyang sabi ni Charmel sa akin nang makita niyang hinahaplos ko ang aking mukha. Masakit talaga ang pagkakasampal niya sa akin dahil feeling ko namumula na ito at namamaga na ang parte ng sinampal niya. Okay lang, mas mabuti nang masampal mo kaysa hindi tayo magkaayos dahil lang doon. Good thing nasa mood ako at hindi ko sinabayan ang init ng ulo niya. Sino naman ang hindi magiging in good mood kung kitang-kita ko kung paano siya magselos? Imbes na magalit ako sa pananakit niya sa akin. Natuwa pa ako dahil naramdaman ko. At nakita ko na mahal talaga ako ng baby girl. Nakakakilig siyang magselos. Pero at the same, nakakatakot. Baka kung ano ang mabato niya sa akin next time. Mabuti na lang at hotdog lang ito na labis ko namang iniilingan. Ang hilig niya sa hotdog. Kaya ang galing niyang sumubo at sumipsip dahil favorite niya ang hotdog. Teka, dito ba siya nagpractice ng blowjob? Anak ng tipaklong. Simula ngayon ibaban ko na ang pagbebenta nila ng hotdog dito sa opisina. Nainis ako bigla. Bakit parang ito pa ang naka-virgin sa bibig ni Charmel? Huminga ako ng malalim para alisin sa isip ko ang pag-iisip na naman ng kung ano-ano. Part na talaga ng buhay ko ang pagiging over-possessive kay Charmel. Pinipilit ko naman na hindi maging ganito pero makulit lang ang isip ko dahil masyado akong seloso. Masakit pa rin ba? Pasensya ka na, ikaw kasi ang tagal mo. Lagi mo na lang akong nakakalimutan kapag kasama mo siya, anya sa boses na nagtatampo pa rin. Hinaplos niya ang mukha ko at sinipat ang parteng masakit. Don't think like that, baby ko. Kinabig ko siya palapit sa katawan ko at mabilis na hinalikan siya sa kanyang labi. Natagalan lang ako roon dahil medyo nag-usap pa kami ni Nadsaihi at hell yun. Pabalik na ako sa iyo nang kausapin ako bigla ni Miss Jakisa at ayon nga nagtapat siya ng nadarama niya para sa akin. Kumalas siya sa yakap ko at inis na tiningnan ako. Putsa! Ako na naman ba ang pag-iinitan niya? Nagpaliwanag na nga ako pero mukhang galit na naman siya sa akin. Ang landi lang talaga ng babaeng Leon, naiinis na bulalas niya. Oh! Ano? Natulala ka sa sinabi niya kaya ka natagalan? Nagulat ka dahil hindi mo akalain na may gusto siya sa iyo. Tell me, kinilig ka no? Kinilig yang bayag mo at balak mo naman talagang makaisa sa kanya dahil siya na naglapit ng katawan niya sa iyo. Baka nga nakaisa ka na sa kanya ka natagalan sa paghahanap sa akin. Nasapo ko ang noo ko sa klami ng kanyang sinabi. She concluded again without knowing Isvay side. Putragis. Sasakit yata ulo ko sa baby girl ko. Kung gaano ako ka-possessive. Sa kanya, mas matindi pa yata siya. Charmel, please. Huwag mo naman akong pagbintangan ng ganyan. Mahal na mahal. Kita para maisipan kong pumatol sa ibang babae, nawawalan na ng pasensya na sabi ko.
Imbes na dapat gamutin mo tong mukha ko. Mukhang uunahin mo pa yata ang pagsiselos mo na hindi naman dapat. I love you, baby. Kalma na. Baka masampal mo na. Naman ako matuluyan na ang pamamaga ng mukha ko. Ayoko namang matulad ang mukha ko. Kay Pacquiao, kahit nakapalit naman ito ay kilig at kasiyahan. Ayokong maging pangit sa paningin mo, kaya please lang tama na iyang pagsiselos mo. Hindi naman ako nagsiselos, dit. Namumulang saad niya. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at kagat-kagat ang kanyang labi. Kung hindi, bakit galit na galit ka? Kasi nga nagsiselos ako. Natawa ako sa sinabi niya. Ay dedeni tapos bigla ring aamin. Ang gulo kausap. Nang buntis na to, ito na yata umpisa ng paglilihi niya. Patay. Mukhang pahihirapan niya ako ng sobra. Saan ba ang masakit? Pagkwadisay tanong niya. Mukhang naawa na siya sa akin. Nakonsensya yata bigla sa drama ko. Ha. Here, baby girl. Dito ang masakit, tinuro ko ang magkabilaan kong mukha at pagkatapos ay sinunod ko ang aking leg. Nagpaawa effect ako para maniwala siya. Dito pa masakit din, ang bigat naman kasi ng palad mo, pakiramdam ko magkaka. Stiff neck pa ako sa ginawa mo, pinalungkot ko ang boses. Mukhang effective naman dahil parang mas nakonsensya siya. Sorry na. Dito ka muna. Kukuha lang ako ng cold compress para idikit dyan sa mukha mo. Tangka niya sanang bumaba sa kama nang pigilan ko siya. No. I don't need that one. Ikis mo na lang ako para mawala na ang sakit nito. Tinuro ko ang labi ko at nakangiting tumingin sa kanya. Sumimangot naman siya at pinanlakihan ako ng mata. Esik. Hindi naman yata. Masakit, eh. Nag-iinarte ka lang naman yata. Gusto mo lang yata makaisa, Mr. Vincent. Mukha mo ang masakit, hindi nguso. Chuckled. Binibiro ko lang naman talaga siya. Masakit pero kaya kong tiisin. Hinila ko siya palapit sa katawan ko at sinunggaban ng halik ang kanyang labi. Ngunit nakaiwas siya dahil tinakpan niya ang bibig ko. Hep! Narito tayo sa opisina. Alalahanin mo, nasa labas lang ang sekretarya mo. Tinanggal ko ang palad niya sa bibig ko at nakangising nagwika. Wala siya. I'll let her eat her lunch, that's kind of way we are free here to do anything that we want. Sinunggaban ko muli siya ng halik, ngunit nakaiwas na naman siya at dumapo iyon sa kanyang lieg. Wala naman akong sinayang na sandali at dinilaan siya roon. Vince. Tigil. Huwag dito. Oh. Didn't listen to her. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa hanggang sa dumapo na ang labi ko sa labi niyang, tila uhaw na malasahan ang bibig. Aayaw-ayaw pero makaungol wagas. I'll lay her on the bed. Mabilis na tinaas ko ang dress niya at hinila pababa ang panty niya. I don't have much time to undress her. Dahil baka biglang bumalik at marinig kami ni Miss Jackisa na may ginagawang kabalbalan dito sa loob ng kwartong kanubnog ng aking opisina. Hindi ito soundproof kaya hindi safe. Maririnig niya ang paggalaw namin at ungol ni Charmel na tila sobrang kinikiliti sa sarap. Vince, tigil. I ignored her again. Ibinuka ko ang mga hita ni Charmel to have an access of her delicate part. Sumubsob kaagad ako rito at dinilaan ang hiyas niyang sobrang nakakatakam. Vince, oh. Dinilaan ko ang hiwa niya at sinipsip ang paborito kong spot niya. Nang makita kong medyo basang-basa na siya roon ay saka ko nakinalas ang sinturon ko at inilabas ang alaga kong hindi na makapaghintay. Isninampay ko sa aking balikat ang dalawang hita ni Charmel at mabilis na itinutok ang akin sabay kadyot. Oh ha! Vinci! She screamed in my name. Tahimik! Kinapa ko ang panyo sa aking bulsa at kaagad na ibinusal ito sa kanyang bibig. Nakita ko ang pagrereklamo sa kanyang mukha, ngunit hindi naman niya ito
Tinanggal. Umisi muna ako sa kanya at mabilis nang kumadyot papasok. Sorry, baby girl. Just imagine that this is rape. I am raping you and giving you so much pleasure now. Pagkatapos ko iyong masabi ay mabilis na akong gumalaw. Sa kanyang ibabaw. May pag-iingat ang bawat galaw ko, ngunit naroon pa rin ang gigil. Dahil sa tindi ng libog na aking nadarama. We both reached our climax. Pawis na pawis kami pareho pero nasa mukha naming dalawa ang kasiyahan. Decided to fix myself. Mauuna akong alabas ng opisina para walang mahalata. Si Miss Jagisa sa amin. Ayokong maghinala ang sino man dito sa building nina. Charmel na may relasyon kaming dalawa. Actually, wala naman akong pakialam kahit malaman nila. Itong baby girl ko lang talaga ang iniisip ko dahil ayoko siyang makarinig ng chismis tungkol sa amin. Pinunasan ko muna ang tissue ang kasalanan niya bago ko itinaas ang panty niya. At kinumutan siya. After that hot quickie, nakatulog na siya agad. Lumabas ako ng kwarto na parang walang nangyari. Saktong papasok pa lang sa opisina si Miss Jagisa nang mabungaran ko siya at kiming binati ako. Tinanguan ko lang siya at nagbuklat na ng folder sa ibabaw ng tablet ko. Ah! Sir! May naghahanap po pala sa inyo. Kunot noong tanong ko. Si Mr. Romulo eh. Mr. Romulo. Ulit ko sa sinabi niya. Yes, sir. Ang ninong po ni Miss Charmel na kasosyo dati ng daddy niya rito. Saka lang sumagi sa aking isipan kung sino siya. Anak ng tipaklong. Bakit pa siya bumalik? Hindi pa sapat ang ibinayad ko sa kanya para siya ay manahimik. Where is he? Kinakabahan na tanong ko. Hindi sila pwedeng magkita ni Charmel. Katapusan ko na kapag nangyari ito. Nasa visitors area sir. Pupuntahan ko siya. Ikaw na muna ang bahala rito. Kapag hinanap ako ng pamangkin ko, sabihin mo nasa meeting ako. Okay sir. Mabibigat ang hakbang na tinungo ko kung nasaan ang lalaki. Isang ngisi ang isinalubong niya sa akin na labis kong ikinainis. Anak ng tipaklong. Problema ang dala ng matandang to. Ipatumba ko na kaya para wala. Nasagabal sa buhay ko. Lang beses akong nagdial sa hawak kong aparato. Halos umabot na ito sa 50 miss call ngunit hindi pa rin ito sinasagot ng aking ina. Banas na. Napamura ako at muling nagdial, tumingin pa ako sa Teresa ng kwarto namin at sinulyapan kong naroon si Charmel. Nang makita kong wala akong nakitang tao roon ay saka ako nakahinga ng maluwag. It is safe to stay here. Hindi naman na siguro siya masusuka kapag ganito. Kalayo ang agwat namin sa isa't. As disgustedly cursed when remembered her face after she puked on inside shirt. Sukang-suka siya at diring-diri na makita ang pagmumukha ko ng magising. Siya kanina. Akala ko pinagtitripan niya lang ako or what. Pero talagang nasusuka raw siya. Sa mukha ko kaya wala akong magawa kundi ang lumayo sa kanya at napilitang iwan. Siya sa aming kwarto anong parusa ba to ng langit at labis akong pinahihirapan sa kanyang paglilihi. Naalala ko na naman tuloy ang nangyari kagabi. Akala ko wala nang ikakagrabe pa. Ang nangyari kagabi, mas malala pala ngayong umaga dahil mukha ko ang napagdiskitahan niya. Vince, gusto kong kumain ng atis, ungot niya sa akin. Nilapitan niya ako rito. Sa kama at naupo sa tabi. Tiningnan niya ang ginagawa ko sa aking laptop at saka muling nagsalita. Vince, gusto ko ng atis, bilhan mo naman ako iyong seedless. My forehead creased with what she said atis. What kind of fruit is that? Well, don't you call Berta and let her get that fruit for you, ani ko naman. Habang busy pa rin sa aking binabasa. Ayaw ko, gusto ko ikaw ang bumili ng atis. Humalukip-kip siya at nang haba. Ang kanyang muso. I think we don't have that kind of fruit in the refrigerator. May apple, grapes, lanzones, pakwan, pineapple at peras doon, pumili ka na lang kung anong gusto mong kainin, ani ko pa at hind pinansin ang pagtatantrums niya. Ayoko. Gusto ko iyong seedless na atis.
Bumili ka na, ngayon na. I heard the anger in her voice. Takang nilingon ko siya kumunot ang noo. Kunang makita kong paiyak na siya. Humawak ako sa aking noo at itinigil ang pagre-review ng mga dokumento sa laptop. Kailangan kong matapos itong ma-review dahil kailangan na itong mapirmahan ng kliyente bukas. Okay, we'll buy. Matulog ka na muna rito dahil baka matagalan ako sa paghahanap ng prutas na sinasabi mo. What kind of fruit is that? Masarap ba ito at masyado siyang natatakam? Yehey! Salamat, Vince! She kissed me on my lips at nahiga na sa aming kama. Ako naman ay lumabas na ng kwarto namin. Bitbit ang laptop ko at mabilis na tinungo ang quarters ng mga bodyguard ko. Nakita ko ang dalawa kong bodyguard na gising pa at nagyoyosi sa may gilid ng quarters nila. Kaagad nilang pinatay ang hawak nilang sigarilyo at lumapit sa akin. Magandang gabi sa'yo, boss, panabay na bati ng dalawa. Sumaludo pa sila sa akin na tango lang ang isinagot. May ipapabili ako sa inyong prutas. And I want you to buy it as soon as possible. Dapat after 1 hour ay narito na kayo, walang ligoy kong sabi. Anong prutas ba yan, boss? Tanong ng isa. Damn, can't I remember the name of the fruit. Patis? Anak ng tipaklong. Seasoning yon. Ano na nga ba? Artist ba yon? Artist, humanap kayo ng seedless na ganyan. Nagkatinginan ang dalawa kong bodyguard sa isa at litong tinanong ako. Nang isa. Baka atis boss. That's it by 5 kilos, yung seedless. Napakamot sa ulo ang isa boss, wala naman pong seedless na atis sa pagkakaalam ko saka mahirap po ngayon maghanap ng ganyan dahil hindi pa nila panahon ang pamumunga. Isa will increase your salary if you find that fruit. Pinaglilihian ito ni Charmel at dapat lang na makahanap sila. Sige, boss, kirisay namin ni Ray maghanap ng seedless na atis, hindi. Siguradong sabi naman ng isa. Good, naglabas ako ng 10,000 at nilagay ito sa palad ni Ray. Kung kulang pa yan, utangin ko muna sa inyo. Basta gusto ko na mabili niyo ang prutas na yan at maiuwi rito. Nalaglag ang panga ng dalawa habang nakatanga sa makapal na bungkos ng lilibuhin, ngunit kaagad silang kumilos nang sabihin kong umalis na sila. Mamaya niyan makita pa ako ni Charmel dito at malaman niyang hindi ako kasama. Na bumili ng prutas na gusto niya. Nagpa siya akong sa swimming pool na maghintay sa dalawa, gave them 1 hour to find that fruit. Hindi naman siguro magagawi si Charmel doon dahil alam kong natutulog na iyon sa kwarto namin at hinihintay ang pagdating. Pero pagdating ko roon ay kaagad na nagkubli ako sa makapal na mga halaman. Dahil nadatnan ko roon si Charmel na naka-floating habang nakabuyang-yang ang kanyang katawan. Akala ko ba hihintayin niya ang atis na pinapabilge niya? Bakit narito siya at naisipan pang mag-swimming kahit gabi na? Kung hindi lang niya alam na hindi ako sumama sa pagbili ng prutas ay sinunggaban ko na siya sa pool at sinamahan siya sa pagligo. Mom! Answered in my goddamn call. Naiinis na sabi ko habang hinihintay kong sasagot ba si Mommy? Kagabi nang bumalik ang dalawa kong bodyguard dala ang prutas ay labis akong natuwa. Pero nang makita kong tulog na tulog si Charmel at ayaw pa istorbo ng gising, ay labis akong ina-disappoint. Akala ko pa naman matutuwa siya sa effort ko at makakaisa sa kanya. Ngunit mukhang napagod siya sa pool kaya hindi na niya nais pang magpaistorbo. Kaya naman kanina nang magising siya ay kaagad kong binigay ang prutas sa kanya. Nadismaya naman ako nang sabihin niyang ayaw na niya at iba naman ang gusto niya. Tapos hayon, pagtingin niya sa mukha ko ay bigla na lang siyang nasuka. Mom! Ani ko kay Mommy nang sa wakas ay sumagot na siya sa tawag ko. Ano bang problema mo, Vincent, at tumatawag ka ng 10 oras ng gabi, alam mo ba? Kung anong oras pa lang dito. Nahiya ako sa sinabi ni Mommy. Alam kong 1:00 pa lang ng madaling araw. Doon kaya nag-aalangan ako na tawagan siya. Pero kasi wala akong mahinga ng advice.
Kung anong gagawin ko kaya siya ang naisipan kong tawagan. Si Yaya Celia kasi ay hindi pa dumarating. Hindi ko naman gustong utusan. Ang dalawang dalagang katulong na puntahan si Charmel sa kwarto namin dahil alam. Kung wala rin silang alam sa ganito. Si Isay at Helion sana ang tatawagan ko, ngunit naisip ko na nasa out of town. Sila kasama ang mga asawa nila, kaya hindi ko sila tinangkang tawagan. Si Devin ang nais kong kausapin, ngunit naalala ko na nasa gitna siya ng conference meeting at baka maistorbo ko pa siya. Siya ang speaker kaya naman hindi. Na ako nagtangka pa na tawagan siya. And the last option is Devin Mom. Mas safe na siya ang kausapin ko about sa paglilihi. Ni Charmel. Mas may maalam siya. I'm sorry, Mom. I just need your help. What? Kailan ka pa humingi ng tulong sa akin, anak? Remember that you always tell me that you can fix your own problem without asking for help from anyone. You said that you can make the impossible possible. Ellie, do you suddenly ask for help? Humihina ka na ba? Nasapo ko ang ulo ko sa sinabi ni Mama. Namomroblema na nga lang ako kung paano ako makakalapit kay Charmel tapos kung ano-ano pa ang sinasabi niya. Mom, naglilihi po si Charmel at ako ang pinaglilihian niya. Putangina ka. Iyan lang pala ang pinoproblema mo? Listorbohin mo pa ang tulog ko. Gusto mo bang i-congratulate kita? Hindi Mommy. Hindi po yan ang pinoproblema ko. Then what? Nasusuka po siya sa pagmumukha. Matagal bago nakasagot si Mommy. Nagulat na lang ako nang bumunghalit siya ng tawa. Ha 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 ha. Malakas iyon at dinig ko pa ang pagsaway sa kanya ni Daddy na halatang naistorbo na sa pagtulog nito. Mom, you're not helping me. Isa can't help but laugh, anak. Mukha ka bang tae at nasusuka siya sa pagmumukha mo, sabay tawa na naman siya ng malakas. Ito ang naiisip ko kanina, kaya hindi na ako nagtangka pang tawagan si Natsai at Helion. Maging si Devin ay nagbago ang isip ko dahil alam kong forever nila akong pagtatawanan kapag sinabi ko sa kanila ito. Okay lang na sarili kong ina ang tumawa sa akin. Matatanggap ko pa kaysa sa mga ulol kong kaibigan at pinsan. Ano pong gagawin ko, Mommy? Hindi po ako makalapit sa kanya. Dumistansya ka muna sa kanya, Vincent. Hintayin mo na siya ang tumawag sa iyo. Ganyan talaga ng mood ng mga buntis. Paiba-iba. Nais ko sanang kumontra dahil hindi ako sanay na hindi nakadikit si Charmel. Sa akin, ngunit mapipilitan yata akong sundin si Mommy para sa kapakanan nila ng anak ko. Kung bakit naman nasusuka siya kapag nakikita ako. Sa gwapo kong to, anak yata ako ng prinsipe ng Turkey. I followed what my mom told me. Mabuti na lang at dumating na si Yaya Celia. Kaya napanatag na ako na maayos na si Charmel at may nag-aasikaso sa kanya. Napilitan akong sa guest room matulog. Ito rin ang payo ni Yaya Celia sa akin. Idistansya ko na raw muna ang sarili ko sa kanya. Hintayin ko na si Charmel. Mismo ang tumawag sa akin. Wala akong nagawa kundi matulog mag-isa sa guest room habang naggingit-ngit. Ang loob ko sa inis. Masamang-masama ang loob ko dahil hindi ko man lang nakita ang mahal. Ang hirap pala kapag naglilihi ang babae, damay pati ako. Sinikap kong matulog kahit hindi ako dalawin ng antok. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan na lang ako nang may maramdaman akong mainit na hininga na tumatama sa aking pagmulat, ang nakangiting mukha ni Charmel ang nakita ko sa aking paanan. Hawak niya ang aking sandata habang malapit ang bunganga niya rito. Mukhang sinubo na niya ako habang natutulog ako. I-amiss ko ito, Vince. Napahawak ako sa aking noo at tumingala sa kisam. Hindi na siya nasusuka sa pagmumukha. Hindi kaya ang anakonda ko naman ang pinaglilihian niya ngayon? No. Anak ng tipaklong. Charmel, off. Walang katapusan ang mga ungol ko habang sige si Charmel sa pagsupa sa kargada ko.
Si Charmel ay nasa pagitan ng mga hita ko habang walang humpay na binublo. Job ako. Nakatingala ako sa kisam habang dinadama ko ang mainit na dila at bibig ni Charmel sa ulo ng sandata ko na mabilis na nagbabataas. Halos mamaluktot ang mga daliri ko sa paa at tumirik ang aking mga mata sa sarap. Nakaupo ako sa kama habang dakot ko sa magkabilaan kong palad ang bedsheet ng kama. Anak ng tipaklong, baby girl. This is heaven. Hiyaw ko sabay kagat sa aking labi. Lang niya. Lahat ng pagtitiis at pagingit-ngit ko maghapon ay napalitan ng napakasarap na reward. Hindi ko akalain na magiging mabait pa rin ang langit sa akin pagkatapos kong mainis at mainsulto sa pagsusuka ni Charmel sa harapan ko. Dahil nakakasuka raw ang mukha ko. Now that she gave me a mind-blowing blowjob. Automatic na nawala na ang pagtatampo ko sa kanya dahil sa pinapadama ng kanyang dila at bibig sa akin. Isa pang malakas na ungol ang isinigaw ko nang sipsipin niya ang lilo ng aking sandata. Tangina! Napakasarap naman. Hahayaan ko na yata siyang maging bad sa akin. Maghapon at maging ganito siya kaagresibo sa gabi. Ang sarap kasi ng reward ko at parang gusto ko na lang na araw-araw niya akong paglihian. Hindi naman siguro kasama ang anakonda ko sa pinaglilihian niya dahil normal lang sa babaeng buntis ang maging horny. Nag-overreact lang ako kanina. Dahil ang akala ko, ang anakonda ko lang ang i-amis niya. Pagkatapos niya kasing masabi ang katagang iyon sa akin ay mabilis niyang binitiwan ang alaga ko at lumapit sa akin. Nakipaghalikan siya ng mainit saka muling bumaba upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. I am sorry, Vince. Alam ko nagtatampo ka sa akin, hayaan mong bumawi ako sa iyo ngayon. Ito ang sinabi niya bago niya ako muling sinubo at heto nga at binabaliw na niya ng sobra. Sa sarap. I remember that it's normal for all pregnant women to be horny always. Ito na. Yata ang sinasabi ni S.A. at Helion sa akin nang nakaraan ng mapag-usapan namin. Ang pagdadalang tao ni Charmel. Magiging mainit daw palagi si Charmel at siya palagi ang mag-i-initiate ng paglalaro ng apoy. Oh! Isang malakas na ungol ang aking pinakawala ng bigla niya. Akong ay deep throat. Nanlaki ang mga mata ko nang ma-realize ko kung ano ang ginawa niya. Kailan pa siya natututong mag-deep throat? Nag-practice ba siya sa saging? Sa talong o sa hotdog? Punyeta! Bigla akong nabwisit sa naisip. Lang saging, talong, at hotdog kaya ang kanyang pinagsanayan? Bago pa ako mainis ay pilit ko na lang inalis ito sa aking isipan. Kailan ba? Ako natuwa sa mga bagay na kumukuha ng kanyang atensyon. Part na siguro to ng buhay ko dahil simula't simula pa lang ay ganito na ako. Sa kanya. Kahit noong wala pa siya sa poder ko ay hindi lang niya namamalayan na inaalis ko sa landas ko ang lahat ng pwedeng maging sagabal upang matutok ang atensyon niya rito. Hindi ko na lang talaga siya natutukan nang magkaroon ng problema sa negosyo namin na nasa Italy. Nanakawan tuloy siya ng halik at hanggang ngayon ay hindi ko to makalimutan. Anak ng tipaklong. Baby, that's it. Nababaliw na ako sa ginagawa ni Charmel. Ang sarap at parang malapit na ako sa rurok ng kaluwalhasyan. Habang dini-deep throat niya ako, ay hinahaplos naman niya ang dalawa kong kambal na itlog. Langit talaga ang pakiramdam ko sa ginagawa niya. Sana laging ganito araw. Handa akong mahirapan basta langit naman ang katumbas. Sasabog na ako alam ko. Gusto ko munang bitinin ang nadarama ko kaya. Bumangon ako at hinawakan sa ulo si Charmel. Itinaas ko ang ulo niya at mapungay ang matang hinalikan ko siya sa kanyang mga labi. It's time for me to return the favor, baby girl, ani ko habang habol ang aking paghinga. Hiniga ko siya sa kama at hinawakan ang laylayan ng kanyang suot. Ayokong sumabog sa lalamunan niya ang katas ko kaya binitin ko ang sarap na aking nadarama. Kaagad na tinanggal ko ang lingerie na suot niya. Wala siyang suot na bra.
Kaya mabilis na bumulaga sa aking paningin ang matayog at mabilog niyang mga bundok. Nang dumapo ang tingin ko sa kanyang ibabang parte ay nagulat ako nang makita. Isang itim na lacy panty ang kanyang suot. Bakit ang katambukan ng kanya at aninag ko mula roon ang manipis na balahibong humaharang sa kanyang hiyas. Hindi ako nagdalawang isip na tanggalin ito. Hinigit ko ito pababa sa kanyang baywang at itinapon sa baba ng kama. Ibinuka ko ang hita niya at mabilis na pumwesto sa pagitan ng mga hita niya. She is just eyeing me. Wala siyang imik habang sabik na naghihintay sa aking gagawin. I kissed her on her lips passionately while my hands were roaming in her two beautiful mountains. Humahaplos, lumalamas at pumipisil. Sometimes nilalapirot ko ang pasas na pink niya habang hindi napuputol ang aming halikan. Nang maumay ako sa aking ginagawa ay ang kanyang hiyas naman ang aking napagdiskitahan. I kissed and licked her there. Walang kasawa ang pagdila, pagsipsip at minsan ay pagkagat-kagat klito na nagpapadaing sa kanya ng malakas. Ah! Means, ipasok mo na, padaing na pakiusap ni Charmel habang sa bunot. Ako sa aking buhok. Didn't listen to her. Gusto ko rin siyang mabaliw sa ginagawa ko dahil ganito rin niya ako baliwin kanina. Yuha! Sige na, Vince. Ipasok mo na. Hindi pa rin ako nakinig sa pakiusap niya. Let her scream and scream until she reached her climax. Nang hihinang hinabol niya ang kanyang paghinga nang marating niya ang sukdulan ng langit. Love you. Anas ko habang nakatitig ako sa kanya. The love you too, nakangiti niya ring sabi habang hinihingal. Basang-basa ang ii niya sa ginawa ko. Hindi ko naman kinain ang inilabas niya. I'll let her juice come out of her precious pearl. Hinahanda ko na siya sa isang mabilis na pagbayo dahil sobrang libog na ako sa kanya. Ibinuka ko ng maigi ang hita ni Charmel. Ikiniskis ko muna ang galit na galit. Nasandat ako bago ko ito ipinasok sabay kadyot sa kanya ng marahan. Marahan lang sa una para maka-adjust siya sa laki ko. Pero pagkatapos noon ay isang matinding pagbayo na maihalong pag-iingat at pagmamahal. Napuno ng ungol namin ang buong kwarto. Magdamag kaming nag-love making. Pinagod ko siya ng husto at sinulit ang oras na maganda ang mood niya sa akin. Kinabukasan, maganda pa rin ang mood niya na nagising. Nakayakap pa siya sa akin nang magising ako. Nakatitig pa siya sa mukha ko na labis kong pinagtataka. What's wrong, baby girl? Gwapo na ba ako sa paningin mo? Hindi ka na ba? Nasusuka na makita ako. Natawa siya sa sinabi ko. Mahigpit siyang yumakap sa akin at inabot ang labi ko para halikan. Hindi, ikaw ang pinakagwapong lalaki sa aking paningin, Vince. Ikaw lang. Napahawak ako sa puso ko. Potek. Kinikilig na naman ako. Naging mabilis ang pagdaan ng mga araw. Masasabi ko walang makakapantay sa saya na aking nadarama. At pagiging kontento na nasa akin ang aking mahal. I and Charmel live happily and content with everything that we have. Wala na. Siguro akong mahihiling pa dahil nasa akin na ang lahat. Nasa akin si Charmel. Mahal niya ako and soon ipapanganak na niya ang aking tagapagmana. At syempre, balak ko pa na madagdagan pa namin soon ang aming supling. Maybe 1 or 2 is enough, pero saka nakapagmalaki na ang anak namin. Pagkalipas siguro ng 3 taon dahil masakit ang ulo ko sa paglilihi ni Charmel. Mahirap hanapin ang pinaglilihian niya kaya naman proud ako na naibigay ko sa kanya ang lahat kaya alam. Kung malusog na ipapanganak niya ang aming anak. 5 months na ang tiyan ni Charmel at masasabi ko na siya ang pinakamaganda. At pinaseksing buntis na nakita ko. Maliit pa rin kasi ang tiyan niya. May umbok lang na parang busog lang siya. Sa kanyang kinain. Hindi siya tumaba, medyo nagkalaman lang ng kaunti. Partikular sa parteng bundok niya. Mas naging malaman siya roon kaya hindi ko mapigilang parati siyang imasahe roon dahil nakakalula ang laki ng mga ito. Malaki na noon ang kanyang hinaharap pero mas lumaki pa ito at pumintog.
Lalaki ang anak namin. Ito ang nakita sa ultrasound. Labis akong natuwa dahil may magiging tagapagmana na ako. May inaasahan na rin akong papalit sa pwesto ni Daddy sa trono niya soon kapag lumaki na ang anak namin ni Charmel. I never dreamed of being prince. Iniiwasan ko kasi ang intriga at gusto ko ng tahimik na buhay. Ayokong pag-usapan ng media ang buhay at lagi silang nakabantay sa bawat kilos ko. Ito ang napag-usapan namin ni Daddy noon. Kung sino man ang magkaroon ng anak na lalaki sa aming tatlong magkakapatid ang siyang hihirangin na crown prince ng Istanbul. Swerte na ako ang unang nagkaanak kaya natutuwa ako na kahit hindi ko pinagbigyan si Daddy sa gusto niya. Anak ko naman ang babawi upang maupo sa trono na dapat ay sa akin. Walang nakakaalam ng tunay kong kalagayan sa lipunan dito sa Pilipinas. Itinago namin ito ni Mommy at ng mga kamag-anak niya dahil nga anak ako sa labas. Nakakahiya nga namang malaman ito ng ibang tao, lalo na at kinapipitagan ang pamilya ng iola ko. Kahit naman kasi anak ako sa labas ng prinsipe ng Istanbul, isa pa rin akong anak ng kanyang kabit. Kabit na naging asawa. Kalaunan, habang lumalaki ang baby sa tiyan ni Charmel, nagiging mas blooming siya at hindi ko mapigilang mas maakit pa sa kanya at mas mahalin pa siya habang patagal. Nang patagal ang aming pagsasama. Until now, wala pang nakakaalam ng tungkol sa aming relasyon. Hindi ko naman ito gustong ilihim pero nais ko lang protektahan si Charmel sa mga intriga lalo na. At hindi pa rin naman ako tanggap ng pamilya ni Mommy. At ngayon nga pinoproblema ko kung pupunta ba kami sa birthday ng mama ni Mommy. Birthday niya kasi sa makalawa at pinag-iisipan ko talaga ng maigi kung dadalo ba kami ni Charmel o hindi. Magiging usap-usapan siya roon lalo na at halata na ang kanyang tiyan. Alam pa naman nila na nakatira siya sa aking poder at hindi nila ito nakikitang lumalabas na hindi ako ang kasama. How can we explain about her pregnancy? Sino ang ituturo naming ama where in fact ako naman ito? Mom, hindi na po kami dadalo ni Charmel sa birthday ni Lola, ani ko kay Mommy nang dumalaw ako sa bahay niya. Ipinatawag niya ako para ibigay ang invitation sa akin. Nais din niya akong makausap ng personal dahil dito. Wala si Daddy, naiwan sa Istanbul. Ayaw din kasi ni Mommy na pag-usapan ng media si Daddy kaya pribado rin ang relasyon nila. Doon sa Istanbul siya kilala. Pero rito sa Pilipinas, walang may alam dahil ayaw niyang makalkal kung paano siya naging asawa ng Daddy ko. Ayoko pong problemahin ang ilang oras na pananatili namin doon habang nakikipagplastikan ako sa mga kamag-anak ninyo. Baka nakakalimutan ninyo na hindi nila ako gusto, hindi nila tayo gusto. Is my mom's side. Hinilot niya ang kanyang sentido at tila hindi nagustuhan ang aking sinabi. Kahit naman kasi nakakasalamuha ko sa ibang pagtitipon ang mga kamag. Anak ni Mommy sa side ng atiola ko, hindi naman kami nagpapansinan at tila isang hangin lang ako sa kanilang harapan. Ang kasalanan ni Mommy sa nakaraan ang siyang dahilan kung bakit hindi nila ako tanggap at hindi itinuturing na kapamilya. Ganito rin ang ginawa nila kay Mommy. Kaya malaki ang galit ko sa kanila. Hindi ko ito makalimutan lalo na at hindi naman kasalanan ni Mommy na mahalin ang Daddy ko. Anak, birthday ng iola mo iyon. Isantabi mo muna ang hinanakit sa kanila. Malay mo kaya tayo inaanyayahan dahil gusto na nilang maging maayos ang pamilya natin. Gusto nila tayong makabonding dahil tanggap na nila tayo sa pamilya nila. Napatsk ako sa naging pahayag ni Mommy. Kung kailan ako tumanda sa kapalang nila ako natanggap. Sa kapalang ulit nila tatanggapin si Mommy. Dahil ano? Asawa na siya ng prinsipe ng Istanbul? Oh, come on. Alam ko na mga ganitong galawan nila. Anak ng tipaklong them all. I don't need them. Mabubuhay ako na masaya kahit wala sila. Mom, hindi niyo po ako mapipilit na pumunta riyan. Kayo na lang po ang dumalo dahil pakiramdam ko may mangyayaring malaking gulo kapag nakita nila tayo. Ruin. Vincent, please. Pagbigyan mo na ako. Gusto ko ring makita ang lolo at lola
Mo, pakiusap ni Mommy. Ginagap niya ang palad ko na nasa ibabaw ng lamesa at pinisil ito. Please? Marahas akong bumuntong hininga. Okay fine, napipilitan kong sabi. Yes. Thank you, anak. Pinasaya mo si Mommy, nasisiyahang bulalas ni Mommy. Umiti ako nang mapakla sa sinabi niya. Ayaw ko talaga na pumunta pero ayoko. Namang magtampo siya sa akin. Pero naisip ko si Charmel, ang kalagayan niya. What? If may masabi silang hindi maganda sa kanya? But mom, si Charmel po ang iniisip ko. Paano po namin ipapaliwanag ang kalagayan niya? Hinila ko ang palad ko na hawak niya at hinagod pagkatapos ang mahaba kong buhok. Natatakot ka bang malaman nila? Hindi mo ba kayang ipagtatanggol si Charmel sa kanila? Hindi mo ba kayang ipaglaban ang pagmamahal mo sa kanya? Kaya ko alam na po ninyo iyan noon pa man, walang alinlangan kong sabi. Napangiti si Mommy sa sinabi ko. So, ano ang kinakatakutan mo? Wala akong kinatatakutan pero natatakot ako na masaktan ang pinakamamahal ko. Natatakot po akong masaktan nila si Charmel. Alam ko pong malaking kahihiyan ito. Kapag nabisto nila kami roon sa party. Umiling si Mommy sa sinabi ko. Umiti siya ng matamis sa akin at pagkatapos ay malumanay siyang nagsalita. Mali ka riyan, Vincent. Dapat sila ang mahiya kay Charmel dahil hindi nila dinamayan si Charmel noong mga panahon na kailangan niya ng karamay. Dapat si Charmel ang mangtakwil sa kanila dahil hindi naman sila nakatulong sa kanya noong panahon na lugmok ang pamilya niya. Kaya sabihan mo yang si Charmel na huwag siyang matakot o mahiya na lumantad kayo. Wala silang magagawa kung nagmamahalan kayo. Wala silang magagawa kung ang isa't isa ang gusto ninyo makasama habang buhay. Ang mahalaga naman dito ay ang nararamdaman ninyo, ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Ano ngayon kung hindi nila kayo tanggap? Narito naman ako na handang sumuporta sa inyong dalawa. Nang mamatay kasi si Gabriel at sumunod naman si Carmela ay balita kong walang pumuntang kamag-anak namin sa kanila. Patay na rin kasi ang lolo at lola ni Charmel at hindi ko naman alam kung kilala niya ang mga kamag-anak niya sa ina. Katulad ni Mommy, nag-iisang anak din si Gabriel ang tito ko na kapatid ng Mommy ko. Gusto ko mang damayan siya that time. Hindi ko magawa dahil maraming problema. Sa negosyo namin sa Italy. Isa pa, ako ang dahilan ng lahat. Nakokonsenya ako at baka hindi ko kayanin na makita siyang nasasaktan. Kaya naman nang makita ko siya noong araw na iyon nasaksak sa akin niya ang kanyang sarili, labis akong nakonsensya at parang nais kong fingin ng kapatawaran. Ang nagawa. Pero sa huli, nagbago ang isip. Pikit mata kong nilunok ang konsensya ko. Kahit alam kong masasaktan ko siya sa huli. This is the only way to get her. Malas lang dahil hindi naging matatag sina Gabriel at Carmela sa pagpapahirap ko sa kanila. Kung tumupad lang sana sila sa kasunduan ay di sana buhay pa sila at hindi ako kamumuhian ni Charmel. Ako ang may kasalanan noon, Mommy. Ako ang dahilan kung bakit niya naranasan. Iyon, tete. Ayaw nilang madamay sa kamalasan na naranasan ng pamilya nila kaya walang nagtangkang lumapit sa kanya. Kaya naman naintindihan ko siya nang magkaroon ng padasal sa bahay nila. Naintindihan ko na hindi siya nakisalamuha sa mga ito. Hindi rin naman ako nakisalamuha sa mga nakidasal, si Devin lang naman ang kinausap ko noon kaya nagtagal ako sa baba bago ako sumunod sa kanya sa kwarto. Dapat ikaw ang sisihin sa lahat ng yan. Dahil sa katarantaduhan mo at pagiging obses mo sa pamangkin mo kaya namatay ang mga magulang niya. Mommy naman. Totoo naman, anak. Kaya maging handa ka na. Alam natin pareho na hindi niya madaling matatanggap ito kapag nalaman niya ang ginawa mo. And no, Mommy. I hope she understands me if that day comes. Huwag na kaya tayong tumuloy, baby girl, tanong ko kay Charmel nang makababa siya sa hagdan at makita ko ang kanyang kabuuan. Parang gusto ko na lang manatili kami rito sa bahay habang nakatitig sa kanya magdamag. Bakit naman?
Nakabihis na tayo pareho sa kakapaurong. Kasi naman, bakit masyado kang nagpaganda? Sino ba ang pinagpapagandahan mo? Rowan, medyo inis kong sabi. Sabi ko simple lang ang isuot niya, iyong di. Masyadong pansinin pero bakit masyadong paglalaro ng apoy at sensual sa paningin ko ang suot? Niya. O baka naman kasi si Mommy na naman ang pumili ng kanyang susuotin kaya. Ganito ang suot niya. Ikaw, para hindi ka na tumingin sa ibang babae roon. Saka maganda naman. Itong napili ni Mommy Vicenta, hindi kaya halata ang tiyan ko rito. Umikot pa siya. Sa harapan ko at pagkatapos ay nagpusing. Nagbuga na lang ako ng hangin habang tinitingnan ko ang ginagawa niya. That's it. Sinasabi ko na nga bal. Nakialam na. Naman si Mommy sa susuotin ni Charmel. Pero teka, sa akin siya nagpapaganda? Tama kaya ang dinig ko? Putya. Kinikilig na naman ang itlog ko. Itong baby girl ko talaga ang husay magpakilig. Hindi niya namamalayan. Napapakilig niya ako sa mga salita niya. Sige na nga, tama na yan. Ano pa bang magagawa ko kung si Mommy ang namili? Nang susuotin mo. Anyway, where is she? Nilingon ko ang taas ng hagdan ngunit walang. Kasabay si Charmel na bumaba. Sabay lang kasi nag-makeup si Charmel at Mommy sa kwarto ng ina ko. Dalawang makeup artist ang nahar niya kasi baka malate kami sa party ni Lola. Dito na kami sa bahay ni Mommy nagbihis para raw sabay-sabay na kaming pupunta ng party. Wala siyang makakasabay dahil hindi naman niya pinasama ang daddy ko rito sa Pilipinas. Well, busy din kasi sa trabaho si daddy kaya wala talaga siyang time kahit gustuhin niya. Isa pa, umiiwas sa intriga itong ina ko. Patapos na rin siya, sinusuot na lang sa kanya ang gown niya. I'm sure mas bongga sa suot ni Charmel ang susuotin ni Mommy. Mas paglalaro ng apoy at mas revealing. Hindi na ako magtataka dahil kahit kailan hindi siya lumabas ng bahay ng hindi nakapustura. Tiningnan ko muli ang suot ni Charmel. She is really beautiful and hot with her gown. Parang gusto ko na lang siyang balutin ng kumot para hindi matutoksa. Kanya ang atensyon ng lahat. Kung bakit naman kasi umuupa ako sa sinabi ni Mommy. Wala talaga akong balak attend ng party lalo na at kasama si Charmel. Malakas at pakiramdam ko na may mangyayaring hindi maganda at kinakabahan na. Ako kung ano ito. Hindi maganda ang kutob ko noong isang araw pa. Tila ba may pasabog na. Sasambulat sa mukha ko at sisira sa akin. Lang ulit kong sinabi kay Mommy na hindi kami sasama ngunit nakiusap siya na kahit saglit lang ay manatili kami sa party. Makita lang kami ng lola ko at mabati naman siya ay sapat na. Saka raw kami uwi. Kaagad para wala ng maraming usapan. Let's go! Napaangat ako ng tingin sa taas ng hagdan nang makita ko si Mommy. Napahawak ako sa aking noo nang makita ang kanyang suot. As usual, dressed to kill na naman siya at alam kong hindi pa siya nakakaupo sa party, pinag-uusapan na siya ng mga kamag-anak namin. Tahimik ako buong biyahe. Sina Mommy at Charmel ay masayang nag-uusap about sa baby namin na malapit nang lumabas. 4 na buwan na lang ang hihintayin namin at makikita na namin ang panganay namin. Napapangiti ako sa pinag-uusapan nila. Pilit kong inaaliw ang aking sarili. Habang nakikinig sa kanila, ngunit hindi pa rin maalis ang matinding kaba sa aking dibdib. What if something happens there? What if may biglang magsabi na nobyo ako ni Charmel at buntis siya sa anak ko? Ito ang mga katanungan na naglalaro sa isipan ko bago pa sumapit ang party. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako pupunta at hindi ko isasama si Charmel. Pero mapilit si Mommy kaya hindi ako makahindi. Anya, masyado ka lang napaparanoid dahil natatakot kang mabuking. Umiling ako sa sinabi niya. No, Mom. Si Charmel po talaga ang iniisip ko. Hindi po talaga maganda ang pakiramdam ko sa party ng mama niyo. Don't kay think like that, anak. Nothing's gonna happen, okay? Nasa isip mo. Lang yam kisi. Okay, bahala na.
Ihahanda ko na lang aking sarili tutal, handa ko namang harapin ang lahat. Hindi na lang ako aalis sa tabi ni Charmel at mananatili sa tabi niya hanggang mag-aya umuwi si Mommy. Dumating kami sa venue ng party ni Lola. Halos punuan na ang parking lot at medyo nahihirapan na ang driver namin na humanap ng pagpaparkingan. Mabuti na lang. At may nahanap ito sa may bandang dulo. Kung bakit namin kasi walang valet na aasikaso sa mga guest samantalang sikat pa naman itong hotel. Nakaalalay ako kay Charmel habang papasok kami ng magarbong hotel. Kaagad na. Binati kami ng waiter at iginaya papasok ng hall. Tahimik nang pumasok kami at mukhang exclusive ang party na hinanda para kay Lola dahil halos kakilala lang din. At kamag-anak namin ang naroroon. Medyo marami akong SD kilalang pamilyar na. Mukha na mukhang ngayon ko lang makikita. I saw Miss Jackisa on the other side. Nasa table siya kasama ang iba ko pang pinsan na kilala ko lang sa pangalan. Kaagad siyang nag-iwas ng tingin ng magtama. Ang aming paningin. Medyo nagtaka pa ako dahil hindi naman siya ganito sa akin. Kapag nakikita niya, I just ignored her when Mom told me that we should get going. Nakasabay sa paglalakad namin ang waiter na iginigya kami sa aming assigned seat. Walang bumati sa amin habang naglalakad kami papunta sa table na nakalaan sa amin. Magtataka pa ba ako? Alam kong maging sila ay nagulat na makita kaming attend ng birthday ng mama ni Mommy. Hindi naman kasi kami naimbita dahil itinakwil ng matanda ang mommy ko. Though, nakikita ko naman sila sa ibang mga okasyon kapag naimbita ako. Civil lang, walang pansinan, walang usap-usap. Mom, this is not a good idea to come here. Ibinulong ko kay Mommy nang makaupo na kami. I'm not comfortable, really. Eve, nandito na tayo, anak. Stay lang tayo saglit, uwi rin tayo kaagad. Okay, Mom. Ang tahimik, nakakabingi ang katahimikan. Bakit biglang pinatigil ang patugtog sa speaker? Kanina naman mukhang nagkakasiyahan sila nang dumating kami? O baka naman kasi nagkataon lang dahil masyado akong paranoid. Nakahinga ako ng maluwag ng magsalita. Na ang MC sa harapan, welcoming the birthday celebrant. Inalalayan si Lola sa paglalakad nito sa gitna. She is 91 at mukhang mas malakas pa siya sa kalabaw kung titingnan dahil tuwid pa rin ang lakad nito at mapustura pa rin hanggang ngayon. Mumiti ito sa MC at malugod na tinanggap ang mikropono. Thank you for attending the 91st birthday. Just enjoy the food and drinks. Ito ang huling mensahe niya bago nagpalakpakan ang mga tao at inasikaso na ang kani-kanilang pagkain. Habang busy ang lahat sa pagkain, busy naman ang MC sa pagsasalita sa harapan. Sinasabi nito ang mga achievement ni Lola sa business world noong kabataan. Nito hanggang ngayon na patuloy pa ring namamayagpag sa merkado ang sardines. Business nito na una nitong pinakilala sa merkado. Marami pang sinabi ang MC. Pero hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansinin. Ang nakakapagtaka lang, hindi nababangit ng MC ang pangalan ng mommy ko na nag-iisa nitong anak. Tiningnan ko ang reaksyon ni Mommy. I saw the sadness in her face. Sabi ko na, nga ba, hindi maganda na nagpunta pa kami rito. Si Charmel na nasa tabi ko ay tahimik lang din na kumakain habang nakikinig sa MC. Pumapalakpak siya kapag pumalakpak ang mga tao sa paligid. Hanggang tawagin sa taas ng stage si Mommy para magbigay ng speech para kay Iola. Nagpalakpakan ang mga tao nang umakyat na sa stage ang ina ko. Akala ko hindi siya papalakpakan ngunit mukhang tuwang-tuwa naman sila na tinitingnan si Mommy na paakyat ng stage. Natuwa ako na makitang mainit ang pagtanggap ni Lola kay Mommy nang makalapit siya sa matanda. Nagyakapan sila habang nag-iiyakan. Sa tagal ng panahon na hindi siya nakita nito ay malamang nangulila ito. Masayang-masaya ako para sa kanya pero may mga tao yatang hindi masaya na makita na agkaayos sila. Dahil pagkatapos ng yakapan nila ay ang pagtigil ng tugtog at ang pag-flash ng mga litrato sa projector screen na labis na gumulat sa lahat.
Nalaglag ang pangako nang makilala ko kung sino ang dalawang nilalang na nasa screen. Putangina. Patayin niyo yan. Nanggagalaiti kong hiyaw habang nakaturo ako sa screen. Kung saan kitang-kita. Ang larawan namin ni Charmel na magkahalikan habang nakaupo sa ibabaw ng kama. Iba-ibang kuha iyon na mukhang kinuha ng malayuan at mukhang nahulaan ko na. Kung sino ang may pakana. Anak ng tipaklong. Anong motibo niya para gawin sa amin to ni Charmel? Ang larawan ay kuha sa kwartong kanugnog ng opisina ni Gabriel. Putangina! Kaagad na nilingon ko si Charmel na malakas na napahagulgol. Kaagad ko siyang dinaluhan saka ko siya niyakap ng mahigpit. I'm sorry, baby. I'm sorry. Inalis ko ang pagkakayakap sa akin ni Uncle Vince. Panay ang iyak ko habang pilit ko siyang inaalis sa katawan. Hinaharangan niya ako na makita ang nasa screen, ngunit matatag ko itong tiningnan habang pigil ng kamay ko ang bibig ko na mapahikbi ng mas malakas. Anak ng tipaklong. Don't look at it, baby. Please, masasaktan ka lang, niyakap niya. Akong muli at pilit na inalis niya ang tingin ko sa screen. Lahat ng tao sa loob ng reception ng birthday party ni Lola Victoria ay shock na nakatingin sa larawang marahan ipinapakita na nag-play sa harapan namin. Parang gusto kong lumubog sa kinatatayuan ko dahil hindi ko alam kung paano ako haharap sa kanila pagkatapos na makita nila ang larawan namin ni Uncle na magkahalikan. Kung sino man ang kumuha ng larawang ito ay hindi siya masarap kabonding. Matuyuan sana siya forever ng kepyas dahil sobra akong nasasaktan. Wala na, alam na nila ang relasyon na mayroon kami. Baka magulat pa sila lalo. At pandirihan kami kapag nahalata nila ang tiyan ko na pilit kong itinatago. Kanina pa, nasulyapan ko si Miss Jakisa na malungkot na nakatingin sa amin ni Uncle Vince habang inaalo ako ng uncle ko. Narito rin pala siya sa party, teka. Umiiyak. Ba siya? Kitang-kita ko ang luhang namamalisbis sa mata niya habang sapo ang kanyang bibig. Nang makita niyang nakatingin ako sa kanya ay mabilis siyang tumalikod at tinahak ang daan palabas ng party. Ano ba naman yan? Pamangkin niya si Charmeline pero hinahalikan niya. Baka hindi lang halik ang ginagawa ng mga yan. Kita mo nang nasa ibabaw sila ng kama. Tama. Napaka-immoral naman ng mga yan, hindi na nahiya. Ito ang naririnig ko na bulong-bulungan sa paligid. Napayuko ako ng aking ulo. Nang makitang halos ang atensyon ng mga taong narito ay nasa amin. Hiyang-hiya ako. At parang gusto ko na lang biglang maglaho sa kanilang harapan. You. Kung sino ka man na gustong siraan ang pamilya, nang gagaliting sigaw ni Uncle Vince nang makita niya ang isang larawan. Nakuha sa Obgyn Clinic na regular na pinupuntahan namin buwan-buwan para sa monthly check-up ko. Kaagad na namang nagkaroon ng haka-haka na buntis ako at si Uncle Vince ang ama. Sinipat nila ang katawan ko at halos mamula na sa galit si Uncle Vince habang nagsisigaw na patayin ang projector. Gusto kong himatayin na lang para may dahilan upang makatakas ako sa mapanuri nilang tingin at mapanghusgang salita. Wala silang alam sa kwento naming dalawa ni Uncle Vince at nakakainis na hinuhusgahan nila kami. I know it's a big sin to have relationship with him. Pero anong magagawa namin kung mahal namin sa isa't isa? Patayin niyo yan. Putangin na lang sa kanya kung sino man ang naglagay ng video na iyan para ipahiya kami. Dan ang gagalaiti ng sigaw ni Uncle Vince. Pero walang nagtangkang patayin ang projector dahil natulala na sila rito at halos di makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ano ba naman yan? Mana talaga sa ina. Ang hilig gumawa ng kahihiyan sa pamilya natin. Mismo. Mga walang hiya. Siya nga, napakalandi naman talaga nitong anak ni Gabriel, totoo nga ang usap-usapan na may kakaiba sa kanilang dalawa, lalo na at nakatira sila sa isang bubong. Kaya pala nakakapagtaka na bigla na lang may tsismis na buntis na ang anak ni Gabriel samantalang hindi naman ito lumalabas. Yon pala may milagro ng nangyayari sa kanila ni
Vincent, lan ito sa mga naririnig kong bulungan sa paligid. Si Uncle Vince ay galit na galit pa rin na nagsisigaw dahil hindi pa na-i-off ang video na nagpi-play sa harapan. Malaki siguro ang galit nito kina Mommy Vicenta at Uncle Vince. Para magawa nila silang ipahiya mismo sa birthday pa mismo ng ina nito. O baka naman ako talaga ang nais ipahiya ng kumuha ng video. Naalala ko. Tuloy si Miss Chakisa, pwede namin siyang paghinalaan na may gawa nito dahil mahal niya si Uncle Vince. At saka, siya lang ang naroon ng araw na yon. Mama! Isang malakas na sigaw ang nagpahinto sa bulong-bulungan ng mga tao. Sa paligid dahil sa malakas na sigaw na yon. Natigil din ako sa pag-iyak at laglag pa nga ako na napatingin sa harapan ko. Saan, yakap-yakap ni Mommy Vicenta ang ina niya na nakahawak sa tapat ng puso nito. Kaagad na tumakbo ang ilang kamag-anak ni Uncle Vince paakyat sa stage. Galit na sinampal si Mommy Vicenta sa pisngi at malakas pa siyang hinila paalis sa katawan ng matanda. Dahil sa lakas ng pagkakahila sa kanya ay out of balance. Siya! Mamiyi! Napasigaw si Uncle Vince at gigil na nagmura di ang makita nitong nahulog sa stage ang mommy niya at nawala ng malay tao nang bumagsak ito sa ibaba. Nagmadali rin ako na lumapit sa kanila habang puno ng kaba ang aking dibdib. Ang mama ni Mommy Vicenta ay kaagad na dinala sa ospital dahil nawalan din ito ng malay tao pagkatapos nitong atakihin sa puso. Hinaplos ko ang likod ni Uncle Vince nang umiiyak nitong binuhat ang walang malay na ina habang minumura ang taong tumulak dito upang mahulog ito sa taas ng stage. Kapag may nangyaring masama sa ina ko, mananagot kayong lahat sa akin. Pahihirapan ko kayo isa-isa at ubusin ko ang lahat ng kayamanan ninyo. Banta nito sa mga taong nakatingin sa amin. Masama ang tingin niya sa mga tao habang pulang-pula ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Hindi kami natatakot sa iyo, Vincent, sigaw ng isa kong uncle na mukhang galit din at handang manugod ng suntok dahil sa galit na nakikita ko sa mga mata niya. Dapat hindi na lang kayo nagpakita rito sa birthday ni tita para hindi nagkaroon ng ganitong gulo, sigaw naman ng isang tita ko na hindi ko matandaan ang pangalan. Tama si Uncle Vince, dapat hindi na lang kami pumunta rito. Nakakahiya kayo. Puro kayo immoral. Sa bagay, immoral naman kasi iyang nanay mo. Ayusin mo ang pagsasalita mo. Bawiin mo kung ayaw mong hindi ka nadatnan. Nang umaga bukas, banta ni Uncle Vince sa isa ko pang uncle na mayabang na lumapit sa amin. Do it. Sa tingin mo natatakot ako sa iyo. Niliad pa nito ang dibdib sa harap ni Uncle Vince at saka mapang insultong ngumisi. Halika na. Huwag mo na silang patulan. Nag-aalala ko kay Mommy Vicenta. Dahil wala pa rin itong malay. Tama. Mas mabuti pang umalis na kayo rito. Mga makasalanan. Dapat talaga. Hindi na inampo ni Tita Victoria ang nanay mo dahil puro na lang kamalasan at kahihiyan ang dala ninyo sa pamilyang ito, wika ng isang matandang babae na sumingit naman sa usapan. Alam ko tita to ni Uncle Vince at mukhang may alam ito. Sa lihim na pagkatao ng mommy niya. Napatda kami pareho ni Uncle Vince sa aming narinig. Hindi kami makapaniwala na may ganitong revelasyon na alabas ngayon. Pero nakakatuwa kung totoo man ang sinabi ng matandang babae, ibig sabihin. Hindi kami magkaano-ano. Hindi ko siya uncle. Pwede na kaming magmahalan na walang iniisip na kung anong hahadlang upang hindi kami maging masaya. Ang bunganga mol. Bakit mo sinabi? Lagot ka kay Ate Victoria, saway. Naman dito ng isa pang tita ni Uncle Vincent. Ginagawa ko lang ito para sa kanya. Puro na lang kasi kahihiyan ang dala ng mag-inang ito sa pamilya natin. Mukhang hindi naman masyadong ikinagulat ni Uncle Vince ang sinabi ng mga matatanda. Parang nabunutan pa siya ang tinik dahil nalaman namin na ampon lang pala. Ang mommy nito, parang iyong sakit na nadarama ko kanina ay biglang napalitan ng saya. Hindi. Kami magkamag-anak, ibig sabihin hindi kami magkaano-ano. Masaya ako na malaman iyan sa inyo.
Binigyan niyo lang ako ng rason para kalimutan ang pamilyang ito. From now on kakalimutan na namin ni Mommy na minsang nagkaroon kami ng kaugnayan sa pamilyang ito. Pakisabi rin kay Lola Victoria na never nang magpapakita si Mommy sa kanya. Sumunod ako kay Uncle Vince palabas ng reception habang pareho kaming kinakabahan para sa walang malay nitong ina. Hindi naman mataas ang stage na kinahulugan niya pero malakas ang impact ng pagtulak sa kanya kaya nag-aalala kami na baka mapaano na ito. Kaagad namang tinulungan ng mga bodyguard niya si Uncle Vince na mailagay ng maayos si Mommy Vicenta sa sasakyan. Pasakay na sana ako sa loob nang makita ko si Miss Jackisa na palapit sa akin. Pwede ba kitang makausap, Miss Charmel? No. Kaagad kong tanggi. Alam kong siya ang may pakana ang video. Salamat na lang sa kanya dahil nalaman naming hindi ka magkadugo ni Uncle Vince. I'm sorry, Miss Charmel. Napag-utusan lang ako na gawin iyon, hingi nito ng paumanhin habang malungkot ang mukha. Hindi ako naniniwala sa iyo. Gusto mong siraan kami ni Vince para maghiwalay. Kami hindi. Tumawa lang ang babae sa sinabi ko. Sabi ko na nga ba, nagkukunwari lang. Siya. Matutuwa ako kapag naghiwalay kayo. Tumawa muli ito na labis kong ikinainis. Pero hindi ka ba natutuwa na malaman na hindi kayo magkamag-anak ni Vince? Dahil sa ginawa ko, nalaman ninyo na hindi kayo related sa isa't isa. Dapat ko bang ipagpasalamat sa iyo iyan, Tits? No, pero ayoko pa ring maging masaya kayo habang ako ay habang buhay na. Umaasa sa kanya na magiging akin siya, Dids. Napailing ako sa sinabi niya. Big sabihin, matagal na niyang mahal si Uncle Vince. Kaya may ibibigay ako sa iyo upang kamuhian mo siya. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Nasisiraan na yata ng ulo ang babaeng ito. Anong ibig mong sabihin? Tawagan mo ang numerong iyan at malalaman mo ang kasagutan.